Diyos na dakila sa lahat, Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa opportunity na kami po ay makapagbigay muli sa inyo, Panginoon. Pinupuri at sinasamba ka namin, Panginoon, sa pag-sustain mo ng aming buhay, O Diyos. At sa mga mali kong, Panginoon, na mga handog, at ikaw po, Panginoon, ay magamit lamang, Lord God, upang matugunan ang pangailangan ng iyong iglesia. At dalangin, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat ginagawa po namin sa inyong iglesia, O Lord God. At sa mga kapatid, Panginoon, na magbibigay sa oras na ito, patuloy, Panginoon, na pagpalain at pag-ingatan mo sila. Itinitiwala po namin ang lahat ng bagay nito sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay, basahin ko lang mga kapatid ng bahagya ang kwento na ito. Sa Exodus chapter 16 verses 11 to 20. Sinabi ni Yahweh kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, lumagsa sa kampo ng napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay makapal na hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila ng sa lupa ng maliliit at maninipis ng mga bagay na parang pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano ito? Sabi ni Moises. At sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na binigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop bawat isang tao. Namulot ng mga Israelita, may kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis. At ang kumuha ng kaunti hindi naman kinulang sapagkat sapat lang ang kanilang nakuha. Sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong magtitira para sa kinabukasan. Ngunit ang ilan sa kanila ay hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at bumaho ang itinira nila, kaya nagalit sa kanila ni Moises. Mula noon tuwing umaga, namulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag init ng araw, ito ay natutunaw. So ito mga kapatid ay familiar tayo sa kwento na ito. Ang kwento ni Moises kung paano sinustain ng Lord ang kanilang pangailangan sa ilang. At sa utos nga sa kanila ay huwag kumuha ng pasobra. At ang kukunin lang nila ay yung pagkain na mauubos nila sa araw na yun at huwag magtira para sa kinabukasan. Probably ang pagkain nito mga kapatid ay talagang sadyang mabilis mapanis. And most importantly, gusto ng Lord na turuan ng mga Israelite nito na ilagak ang kanilang pagtitiwala na He is the ultimate provider, mga kapatid. At kung sila ay magtitiwala, hindi sila magugutom sa ilang. At sa loob ng 40 years mga kapatid, ang Diyos ang nag-provide sa kanila ang mana na ito. At every morning, sabi nga ng Bible, at napakadakilang Diyos, ang Diyos sa kanilang mga buhay dahil siya yung nag-sustain ng pangailangan nila. At tayong mga OFW, of course, di ba? Meron tayong mindset na ganito na mahilig mag-set aside, marunong magsupot o magtabi. At ano yung, di ba sa atin kailangan mag-set aside para sa pension, para sa pangnegosyo, para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ano pa yung mga sineset aside natin, di ba? At marami pang project. At kung minsan, dahil madami tayong project na naiisip, yung ating sahod ay hindi nagkakasya at nag-overspending po tayo mga kapatid. At ang nakakalungkot, may mga mananampalataya, hindi lang sa church natin, kundi kahit sa iba, di ba? Mas pipilian pa nila na mag-stay, di ba? Biruin mo, 400 to 500 shekel weekly yung stay, di ba? At may mga nagsasabi, kung mag-stay ka ng 4 na beses, katumbas na ito ng sweldo ng isang manager sa Pilipinas, di ba? So, napakalaki. At nakakalungkot mga kapatid dahil sa kagustuhan po natin sa mga bagay na yon, nagagamit natin yung oras, yung tithes and other thing, yung ating handog ay nagagamit sa ating mga project. At kung gagawin po natin ito mga kapatid ay hindi po nalulugod yung ating Diyos sa ating mga buhay. At ang Diyos po ni Moises nagbigay sa kanila ng mana ay the same God na
sinasamba natin ngayon. At kung kaya niyang ibigay yung mga pangailangan nila dati, kaya din niya mga kapatid na ibigay yung sa atin. Kahit saan man tayo mapadpad, pupunta man tayo sa Amerika, sa Europe, o babalik tayo sa Pilipinas mga kapatid, kaya niya pong ibigay yung ating pangailangan. Kaya wag po nating problemahin yung ating kinabukasan. Okay lang na magsupot tayo ng sobrang pagkain, di ba? At katulad po ng sinabi ni Haring David mga kapatid, mula pagkabata hanggang ako'y tumanda, hindi ako nakakita ng isang tapat na naglilingkod sa Diyos na napabayaan o naging ambas lupa. So yun po mga kapatid, and glory to God. Tayo po ay magbigay na may galak sa Panginoon.